Ayan, isa na namang magandang at pagpapalang araw sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. At ito na nga mga kaibigan, yung ipapakita ko na yung gawa namin na dating styro ay ngayon unti-unti na nalagyan ng palitada. At ang tawag nga pala nito ay SRC panel system. Ito yung unang video na pinakita ko sa inyo na pag-upload ko. Ngayon po nakita nyo sa likod ko ay may unti-unti na ng palitadahan yan. Ang tawag dyan ay rebukada. Okay. At bago tayo magtuloy-tuloy sa ating video mga kababayan, kung mapadaan mo kayo sa aming munting YouTube channel, pa-subscribe naman. Paki-follow na rin aking Facebook page sa Facebook, Romeo Mindanao TV. Ganon din ang aking Facebook account ay Romeo Hongko. Ganon din sa ating kaibigan si Lagataw Vlog sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook account ay Pits Balangkit. Paki-suportahan na rin mga kababayan ang kaibigan natin. Ganon din sa Team Sarcon, yung may-ari nitong bahay na ginagawa namin. John Sarcon Sportswear. Ayan. Nakita nyo na sa part na likod ko. Bago tayo magtuloy-tuloy, pindutin nyo na ang notification bell para update kayo sa may upload tayo ng mga video. At paki-share na rin. Okay, start na tayo. At dito na nga tayo sa part ng harap. Yan, napapanood nyo naman yan sa aking video sa Facebook. Na-upload ko na to. So ito nga, hindi pa natin lagyan ng flat mesh yan. Siyempre, lagyan pa yan, mga dugtungan. At yan ay mga rebukada pa lang din naman. Ito naman dadaanan ng electrical. So pagka may tubo na, saka na namin siya tatapalan. I-final na namin yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo, ano ba dapat ang mauna pagdating nito sa SRC panel. Bagay, kanya-kanya naman pamaraan ito pagdating sa ganitong pagkabit ng SRC panel. Meron naman din na nauna naman ang poste sa pupuporma bago buhusan, bago naman i-align yung pader. Pero sa ginawa namin, iba naman. Ang ginawa namin dito sa panel na ito, nakita nyo naman, hindi pa naman nabuhusan yung poste, di ba? Pero naglagay na kami ng tubular at saka hinulugan na namin yung pader na yan bago siya palitadahan. Siyempre may mga bracing tayo dyan tulad ng alambre na yan. Kung nakatumba naman paharap yung panel nyo, pwede naman niya siya hilain o tutukuran. Depende sa inyo yan. At ito nga, titingnan natin dito yung ginawa namin. Pasensya na po kayo sa boses ko kasi medyo namamalat tayo, namamaos. Dahil sobrang init, inom ng malamig na tubig. Ang pamaraan naman namin dito sa paglagay ng panel o pag-align, tulad nito, ang poste na yan, sa likod niyan, siyempre flat lang. Pero dito sa harapan ay maglagay kami ng nosing, siguro mga 2 inches ang nosing niyan. Ngayon, ang gagawin nyo dito, para pag nagforma kayo, hindi na kayo mahihirapan. Rebukadahan nyo muna to, malapit sa poste na ito. Para paglapat ng pamorma dito, magkabilaan man tulad niyan, hindi na lulusot yung halo dito sa pagitan ng steel matting at saka sa styro. Kasi kapag inuna nyo ang forma nitong poste na hindi nyo pa narebukadahan yan, siyempre daming awang yan, maglulusutan yung halo nyo. Kaya yung pamaraan namin, nauna muna ang rebukada bago formahan itong poste. Siyempre sa ginawa namin dito, nakita nyo naman marami kami mga tubular, mga tukod-tukod, nakita nyo na yan. Ibig sabihin, itong SRC panel, hinulugan na namin. Ang ginawa ko dyan, inipitan namin ng tubular, magkabilaan yan. Ay, nakikita nyo. Ipitan nyo ng tubular, magkabilaan, lagyan nyo ng alambre, magmula sa harapan ba, kung saan kayo magsimula, hanggang doon sa dulo na yan. Nakikita nyo. Ayan. Ayan, mga anak ko ang bumibira dyan.
Ngayon, pag natalian nyo na yung tubular nyo kabilaan, siyempre, maiipit na yung panels. Saka nyo na ngayon huhulugan itong SRC panel nyo. Pag nahulugan nyo na yan, saka nyo na ngayon parebokadahan. Ito, rebokada pa lang yan, pero halos pinantay na ng anak ko. At ganun din sa likod na yan. Kasi pag hinulugan nyo na itong harapan, nakahulog na rin yan pati sa likod. Kasi importante, may mga bracing kayo. Kung nakatumba man palabas, gamitan nyo ng alambre. Kung nakapasok naman dito sa loob yung panels nyo, tulad dito, kinukuran naman namin ng tubular. Ganun lang ka simple mga kababayan yung pamaraan namin pagdating sa SRC panel. Kung paano mag-align ng panels. Kung wala kayong tubular, may kahoy naman, pwede rin yan. Nasa sa inyo na lang yan kung ano ang diskarte ng mga mason nyo. Nakaka-importante, makatipid kayo sa materials ay dapat nasa hulog yung pader. Para tulad nito, manipis lang yung palitada. At ito nga pala ipapakita ko na sa inyo. Itong bakal namin na to na horizontal. Ayan. So nagputol tayo ng haba ng mga 80 ang haba niyan. 80. Nakapasok yan dito sa loob ng poste. Pero yung sa likod naman ay nasa labas lang dumadaan. Sa labas ng bakal. Pero siyempre nakatali lahat yan ng alambre. Ay nakikita nyo. Kasi nga, flat lang tayo doon. Dito tayo magdunusing. Ito kapag may linya na ito na electrical din, saka na bubuin yung tapal na yan. Sa ngayon, medyo patigas lang yung muna. Pero sa likod na yan, pwede na namin lahat tatapalan ng buo yan kasi wala naman doon linya na ilalagay sa part na likod. Okay, sana sakit ka sa konting bagay mga babayan, may nakakuha naman kayo idea sa amin. Kung ano ba ang tamang pag-align ng panels bago palitadahan. Ano ba dapat ang mauna? Poste ba o panels ang mauna? Bubuhusan nyo ba ang poste o ipahuli nyo ang rebokada ng panels? Pero para sa amin, inuuna namin yung panels muna na marebokadahan para pag nagforma kami dyan, hindi na maglalabasan dito yung halo. Tulad nito, pag pinormahan mo to, siyempre maraming mga butas-butas yan, pasok ng daliri natin, maglulusutan yung halo dyan, lalo na pag lugaw na yung halo. Kailangan marebokadahan nyo muna yan. Ayan, tabayanan nyo lang mga kababayan. Kasi itong gagawin namin to hindi pa to biro-biro, malaki to. Ang plano talaga ni bossing ito lahat, puro SRC panel hanggang sa 3rd floor. Hanggat kaya ng budget, iangat namin yan. Buhos itong 2nd floor, ang 3rd floor naman ito ay buhos pa rin. Puro depende na lang yan kay bossing. Kami nag-antay lang kami ng go signal para magtuloy-tuloy yung trabaho. Ito, naka-align na naman tong likod na to. Ayan, may nalagay tayong tubular dyan. Ganon dito sa hamba. Ito yung hambay. Siyempre maglalagay pa kami dito ng pinaka-header na panels din. Pag nakuha na namin yung tamang height nito, maglalagay na kami dyan. Siyempre may lalagay pa tayo dito na mga U-miss. Yan, pasoklob naman dito. Ito naman sa part na likod. Nakita nyo wala pa namang palitada. So hanggat kaya namin rebokadahan namin yan. Ganun lang ang paglagay ng mga pambalagbag na bakal. Tulad yan. May bakal dito, may bakal dyan. Meron pa sa loob niya na nakabalagbag din. Basta ang pagitan niyan, 1 foot o mas, iba nga, halos 25 na nga lang eh. Yung pagitan. May nakabalagbag kayo na bakal, may flat mesh kayo. Pinaka-importante sa lahat. Ito lang, tulad nito ginawa namin, may tukod na to. Kasi nga, hanggat wala siyang tukod, siyempre mawala sa align yan, galaw ng galaw. Ngayon, matibay na ito. Kahit palitadahan man nila, rebokadahan, ay hindi na tayo mangangamba pa na mawala sa align yung panels natin. Yan, ito. At siyempre, napasalamat tayo sa nagpapagawa nito. Lalo din kay Bro GR, siya rin nagpo-provide nito kung ano dapat gawin para naman hindi masyado mainitan yung mga tao.
Kasi bira lang sa amo na magkaroon ng ganyan nagmalasakit sa manggagawa. Ang iba nito, walang pakialam. Basta magtrabaho ka, babayaran ka nila, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero dito hindi. Unang-una dito, pinoproteksyonan ng may-ari dito yung seguridad din ng manggagawa. Kasi sobrang init ng panahon, kaya kailangan din talaga na desilungan tayo. So malapad yan at 2 piraso yan. Ang pagitan nga pala nito, halos wala pang 1 inches yung pagitan nito. Yung styro natin at saka black iron. Pero naman takin nyo naman, pag nakapasok na yung halo na ganyan, no, talagang matibay na matibay ang bahay. Kasi marami pang mangyayari dito mga bayan. Wawasakin pa namin ng buong buo ito. Magpanibago kami. Kaya nakaready na yung mga poste namin. Ito pa, may isa pa kami paglalagyan dyan. Tatayuan namin ng poste. So magsisit up naman tayo dito sa harapan. At ito naman nga pala, nilalagyan na rin ng scaffolding para malagyan na rin natin, mahulugan natin yung pader na yan hanggang baba para makuha natin yung kapantayan bago natin pormahan yung poste na yan. Ganun lang mga kaibigan. At ito na yung kaganapan muna dito. Antabayanan nyo na lang. I-update namin kayo sa tuwing may mga gagawin kami. I-update natin kayo. Yun lang ang pamaraan. Napakasimple lang kung paano mag-align ng panels. O sa gusto magpagawa, PM na lang kayo. Pwede rin kayo tumawag sa amin. Sasagutin namin kayo sa abot ng makakaya namin. Mga panels man yung bahay nyo o structural man, kung ano mang materials ang gusto nyo lalagay, pwede kami. Yung mga design man yung gusto nyo, lagyan natin ng design hanggat kaya ng budget nyo. Ngayon, depende na lang din yan kung makasundo tayo sa presyo. Siyempre, presyo muna tayo dyan. Kung ano may papagawa na mga design, simplihan man o mas mag-aarang design. So ito nga mga kabayan, nagdugtong tayo ng panels doon sa taas na yun, no? Mga 1 foot ang dinagdag natin, 1 feet. Para makuha natin yung standard ng height. Ang kasunod naman yan ay magbibiga na kami. Siyempre mga poste namin, dudugtungan pa namin lahat yan. Pasensya na po kayo, medyo na malat tayo. Dahil sa parang init saka inom ng lamig. Ito nga, ito na yung sitwasyon, nakaribukado na. Kasi kailangan bago namin ito pakinisin, may mga wiring na yan dyan naka-ready na para mapantay na kaagad. Pero hindi pa naman yan minamadali kasi marami pa naman kami gagawin. At magbibiga pa naman kami. Ito na yung sa part ng likod. Ito yung pintuan, maglalagay pa tayo ng header dyan. Nakita nyo naman ang likod na yan. Napakaganda na. May palitada na. Siyempre nakita nyo may butas na. Dadaanan pa ng tubo yan. Kung sakali na kailangan. Ay, yung anak ko ang bibira. Anak ko rin. Yung isang anak ko hindi pa pumasok kasi may importante rin na nasikaso. Okay. At yan na nga mga kabayan. Pinakita ko na sa inyo yung mga pamaraan namin kung paano magkabit ng panels, kung paano kami mag-align, kung ano ba ang inuuna namin. Depende na lang sa inyo yan. Pwede naman din mauna ang poste kung saan kayo komportable. Kumpara sa amin, kung ano man yung tinuro ko sa inyo para mas mapadali para sa amin. Ayan, sa mga nakukomment na pala sa akin tungkol sa paggawa ng SRC panel, antayin ko na lang at sasagutin ko rin ang mga katanungan ng mga nagtatanong sa akin. Sa iba dyan na nag-aabang, gusto rin magpagawa ng ito panels, ang benepisyo talaga nito ay 100% panlaban talaga sa lindol. Kasi una-una, walang babagsak sa inyo na mabigat. Wala talaga kasi una-una mga black iron yan, 2 inches lang pagitan yan. Soundproof, waterproof, andito na sa panels na to.
Pwede nyo gawing second floor, pwede nyo gawing bubong. Nasa sa inyo na yan kung anong kagustuhan ang ipapagawa nyo sa mga manggagawa na tulad sa amin. Okay, bago tayo matapos sa ating video mga kababayan, mapadaan mo kayo sa aming channel, pa-subscribe, Romeo Mindanao TV sa aking YouTube channel. Sa aking Facebook page ay Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook account ay Romeo Hongko. Ganon din sa ating kaibigan si Lagato Vlog sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook account ay Fitz Balangkit. Pasportahan na rin mga kababayan ang kaibigan natin. Ganon din sa aming bosin na super bait. Lagi kong binibida yan, mabait talaga. Sa dami-dami na naming amon na napasukan, bilang lang ang tulad sa kanila. Nakaunawa at nakakaintindi tulad sa manggagawa. Okay. Hanggang dito na lang mga kabayan at pindutin nyo na ang notification bell para update kayo sa tuwing ma-upload tayo mga video. Pakishare na lang ang video natin para naman sa ibang gusto magpagawa ng bahay. Okay, hanggang dito na lang at God bless. Bye-bye.